I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, nakikita nyo yung ating mahal na Pangulo. Ayan, namigay na naman ng cash assistance sa mga magsasaka at sa fisher folk, mga mangingisda dahil sa apektado ng El Nino. Ika nga epekto ng El Nino. Alam nyo kung saan yan? Dumaguete mga bis. Kahapon, June 27, 2024. Galing sa Antique, dumiritso sa Dumaguete. Nakaw, talaga naman congratulations. Kasama ang kanyang mga sekretary, syempre. Hindi na po maawat ang ating mahal na Pangulo sa pagbibigay ng kaukulang tulong sa bawat region. Sabi ko nga, mga kababayan, para hindi mainggit ang ibang region, yan po ay lahat mabibigyan. Mula sa Region 1 hanggang sa pinakadulo ng region. Region 13 ba tayo hanggang Region 13? Ayan. Or Region 20 kung mayroon man. Diba? Lahat yan guys, mabibigyan niya ng tulong. Kaya abangan nyo si Pangulong Marcos Jr. O, diba? Shout out sa mga taga Dumaguete, mga best. Congratulations sa inyong mga pagtanggap sa ating Pangulong Marcos Jr. At congratulations sa inyong mga natatanggap ng mga makinarya. Lahat kumpleto Ricardo yan, mga bangka, mga milyones, mga best. Ayan na ang Pangulo. At abangan nyo si Speaker Martin sa kanyang bagong Pilipinas. Iikot yan sa buong Visayas at Mindanao, Luzon. And of course guys, ang ating First Lady, ang kanyang love for all. Abangan nyo po yan. Iikot yan mga bes. Magugulat na lang kayo. Susulpot na yan sa mga lugar nyo. O diba? Kaya kudos naman sa Marcos Admin. Manako, talaga naman wala akong masabi kay Pangulong Marcos Jr. Puro na lang pagbibigay ng malasakit tulong sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi man tayo guys nakatanggap, pero malaking katuwaan ang mayroon sa atin na mabibigyan ng tulong ang ating mga kababayan sa bawat lugar at sa bawat region sa buong Pilipinas. Pakinggan po natin ang kanyang speech, ang pagbibigay ng kaukulang tulong. Mga beswa, shout out sa inyo mga Marcos loyalists and supporters at mga neutral. God bless everyone guys. Ito panoorin natin, okay? Nag-enjoy pa kami. Lahat yan guys, makakatanggap talaga ng tulong. Of course, to our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Magandang hapon, ganyan yung tanan. Before I make my speech, let me give a short quote. Success has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. Mga higala, excited na ba kayo? Nalipay na ba mo? Na naabot na ato ang pinalanggang presidente? O, kinsa excited? Iisa ang inyong walang kamot. Iisa inyong tuon na kamot. Iwagayway. Iisa inyong til. So anyway, no, una sa tanan, magpasalamat yuta ni pinalanggang Presidente Bongbong Marcos sa pag-ani niya karong buntaga. Grabe, in a span of 1 month, nibalik na po siya. Kay gusto siya mutabang nato tanan diri sa Negros Oriental. Ingon ana yuta kapalangga ni Presidente Bongbong Marcos. Pag-anhin niya last time nang hatag siya sa mga title lots sa mga beneficiaries ng DOLE. Ng 1,800 kabuok beneficiaries, nakakuha sila og yuta, sa DAR beneficiaries tungod ni Presidente. Dugay na kaayo nilang pangandoy na makatitulo sila. Last time na ay 70 years old, 90 years old. Kana, dugay na kayo silang gahulat pag-abot ni Presidente. In 2 years time, nakahatag siya title lots to 1,800 beneficiaries. Diba? Yun ba walang nagawa ang Pangulo? Sa ato ang agrikultura, wala yung ko kasulay na nabalibaran ko sa Department of Agriculture. Wow. Non-stop ang ilahang pagsuporta, pinaagi
sa atong, of course, pinalanggang presidente when he was also holding two positions when he was secretary before. Sa mga tractors, rice mills, fertilizers, hybrid seeds, o daghan pag yung kaayong gihatag niya sa Negros Oriental in the total amount from 2023 to 2024, 614 million pesos, 150,899. Ingon anak kadako niyang gihatag sa Negros Oriental. So Pres, Secretary Laurel, thank you so much sa inyong pagtabang sa Negros Oriental, especially sa ato ang mga mag-uuma. Karon, of course, wailain sa pagbisita nako sa Canlaon City, sa Bugbuto sa Canlaon, no less than Secretary Rex Gatchalian sa DSWD iyahang gipaadto. And on top of that, when I was there, when we were there, ako si Secretary Rex, he was non-stop calling Secretary. Ingon ana, kadakog kasing-kasing si Presidente. Dili lang nanugo siya, nangusustag siya on the spot what is really happening on the ground, kay gusto siya mo suporta sa tanang na kinahanglan dito. Ganyan ang Pangulo. And of course, sa tanang mga supports with the projects coming from the 1st, 2nd, and 3rd districts with billions of pesos from TUPAD to AX to MAEP to AKAP and for infrastructure programs of the province of Negros Oriental. Grabe ang pagsuporta. And of course, di dyan ako ni ikalimtan kay special time na dyan ko makahango o pasalamat ni Presidente ani wailain ang pagitabo sa ato ang NIR Negros Island Region. And of course, pakapig suporta, there is Negros Oriental, one Negros Oriental. Wow. Timani, kaninyo tanan, mga higala, ang ekonomiya nato, dire sa Negros Oriental, tungod sa NIR. Although, dili paspas, pero trust me, for the next 5 years, you will feel the change. You will feel what it is na anaan na gutay kaugalingong mga regional office dire sa Negros Oriental. And of course, sa kaninyo tanan, to our 10,000 beneficiaries today, at 10,000 pesos each, 100 million pesos for 1 day support for Negros Oriental. Wow, President. Let's give him a big round of applause. So ako lang ikasulti, magpakuyo kong sagot ninyo tanan, mabuhay ang Negros Oriental! Mabuhay si Presidente Bongbong Marcos! Daghang salamat. Pero usa ko mo padayon sa kuang pag-welcome sa atong Presidente, tagaan sa siya natong masipang pakpakusog kayo. O, mga 5 minutos, harap mo pula inyong kamot. Sige, dugang pa. Dugang. Okay ra? Ha? Kay sa 37 kaadlaw nilapos lamang asa man ta makakita ang presidente mo bisita sa usa ka probinsya Negros Oriental lang. Pakpak po mo. Itong Mayo 20 dinhi ato presidente karon. Soron 27 of June niya na po atong presidente. O niya pagbalik niya unsa may ang gidala? Mala kamutanan mo dawat mamudri og unsa man 10,000 pesos. Pila ka kilong bugas? 5. Kulang. Igor ra pud dagoy. Kulang para rong si manaa. Porningon atong presidente mo balik man kuno siya. Mr. President, mo balik kuno ka. Oh, ni Anyo, ni Ando, ato presidente. Ingon ana ka palangga ta diri sa Negros Oriental. So ako lamang sugda ni akong gamayng pag-welcome sa ato ang presidente. Okay na mo? Kariyot ra ni kayo, uska minuto. Okay. It is with great pride and honor that I welcome our esteemed President, His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to Dumaguete City and the province of Negros Oriental.
Mr. President, welcome to Negros Oriental. Thank you very much for visiting us, Mr. President. To the national and local government officials present here today, and to our constituents, Kamutanan, thank you as well for being here with us this afternoon. Today marks a significant moment for our beloved province. We are fully blessed and grateful for the presence of our President, who has been showing us exceptional dedication and genuine care for Negros Oriental. Yes. Despite his busy schedule, he allotted time to visit us to provide assistance to our province. This is a testament to his unique leadership and sincere service to the people. Wow. Iya tanggianhe, kay ginasing-kasing iyang pag-anhe. Dili lang kay haron makaanhe ra siya sa Negros Oriental, o dili kinasing-kasing niya kay iyang gibati ang atong gibati sa kalisod nato diri sa Negros Oriental. Samot na nagianta itong El Nino, daghan ninyo na apektahan. So muna ako ang pagsulti niya ang presidente all the time on our side, kung makinahanglan siya, naa siya sa pagtabang natong tanan. Naku, tagilid kayo tibagin si Pangulong As I Marcos said, Jr. this visit is more than just a courtesy. Wow. It is a manifestation of the President's commitment to our well-being and progress. Today, we witness a leadership that goes beyond words and translates into meaningful actions. Action ni katao, dili kay istorya ra, o Tama. dili nakita nato unsay iyang tuyog tumong sa tibok nasod Pilipinon, iyang ipaabot sa tanan lugar sa Pilipinas. Ato na po siyang tagang masimang pakpak. Hindi lang salita, ginagawa niya talaga. Mahirap niyo tibagin yan, si Pangulong Marcos Jr. Dami Your presence, Mr. President, brings immense joy and hope to our people here in the province of Negros Oriental. On behalf of the 2nd District of the province of Negros Oriental, thank you very much for your genuine service and leadership. We hope that this visit is only the beginning of many, many, many more visits to come. Again, thank you very much for your visit, Mr. President. Daghang salamat ug mayong hapon atong tanan. Maayong hapon kanatong tanan. I speak from the heart. Wala ko'y kodigo karon kay overwhelmed ko sa presensya ng presidente o iyang gidala mga ayuda dinhi sa Dumaguete ug Negros Oriental. Never before that this country has experienced a president and an administration which is very sincere in giving financial support to the underprivileged and the less fortunate sectors of our society. Iba dyan mga marginalized. That's why we're all here this afternoon. The least we can do is to appreciate and show our love and appreciation to the President and his cabinet officials, the regional directors who have made this event this afternoon possible. We thank God for the good weather as well. Gabi kusog kayong ulan, but nag-issue kong executive order nga dili maulan kay basig moabot gyud ang presidente. Mr. President, walay ulan karon until molarga ka sa Cebu, usa nato paulanon. Okay? Oh, guys, Mr. President, narinig niyo yan? we thank you from the bottom of our hearts. Kinasing-kasing kini sa imong ayuda, sa imong consistency to Yes. share your love and dedication to our people. And our people are equally thankful to you, Mr. President. And let us join hands in saying, mabuhay ang atong Presidente Bongbong Marcos! Mabuhay ang atong bagong Pilipinas! Mabuhay ang Negros Oriental! Mayong hapon ug daghang salamat. Hirap yung tibagin si Pangulong Marcos Jr. Sa dami ba naman yan eh. Suportado siya. Wag. Maraming nagmamahal sa kanya. Wag na kayo Maraming magbabalak salamat pa. sa ating special assistant sa
Ana Secretary Anton Lagdameo sa kanyang pagpakilala. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan na tumulong upang maging matagumpay itong programa na aming ginagawa. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na kasama natin dito ngayong araw, kayo po, mga beneficiary na makakatanggap ng tulong galing sa pamahalaan ngayong araw. Mga minamahal kong kababayan, maayong hapon sa inyong tanan. Una sa lahat, nais kong iparating sa inyo, patuloy natin binabantayan ang sitwasyon sa Barangay Liptong, sa bayan ng Bakong dahil sa landslide doon. Pati na rin ang mga pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar nitong nakarang ilang araw. Patuloy lamang din po ang ating ginagawa na clearing operation sa nasabing lugar. At kahit na walang naiulat na nasawi o nasugatan sa mga insidenteng ito, pinaalalahanan natin na ang mga mamamayan na mag-ingat po kayo at sundin ang payo ng ating mga lokal na pamahalaan na opisyal. Maliban sa pangungumusta ko po sa inyong ngayong araw na ito, narito rin po tayo at nagtitipon upang magbigay pugay sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya na laging nakaagapay sa kanilang paghahanap buhay. Kayo ang bida ngayon sa ating kwento ng tagumpay dahil sa bawat pagtatanim at pangingisda ninyo ay pinapanday din ninyo ang kinabukasang puno ng pag-asa at pangako para sa lahat. Hindi lamang para sa inyong sarili, hindi lamang para sa inyong pamilya, kung hindi po pati na sa bansang Pilipinas. Kaya naman po, upang ipakita at ipadama ang aming pagkilala sa lahat sa inyong kontribusyon sa ating bayan, handog po namin ngayon ang mga tulong na ito. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng 50 milyong piso sa pamahalaan lokal ng Negros Oriental at mahigit 25 milyong piso naman para sa kalapit ninyong probinsya sa Siquijor. Ito po ay dagdag, nasa labas po ng programa ng ating mga iba't ibang departamento at meron po tayong ayuda, yung DOLE, may tupad, marami po tayong mga binibigay na sa programa natin. Ngunit nakita po namin, dahil sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po na talagang napakabigat ang naramdaman ng lalo ng mga magsasaka at mangingisda. At malaki ang nawala sa inyong lahat dahil nga sa pagtuyot sa dala ng El Nino. Kaya naman po, sinabi ko sa aking mga kasama, sabi niya, tignan naman ninyo, baka meron pa tayong makuhang pondo sa Office of the President. Kaya po, yung ibibigay po natin sa ating mga gobernador ay yun po ang pondo na nanggaling sa Office of the President upang pandagdag pa para sa tulong na ibibigay namin ngayong araw. Bukod po riyan, mamamahagi rin po tayo ng tigsa 10,000 sa mga piling benepisyaryo galing dito sa inyong lugar na pangungunahan ng inyong lokal na pamahalaan. Ngayong araw din po, ay ipapamahagi ng DSWD ang tig 10,000 piso para sa 7,200 benepisyaryo ng ayuda sa kapos ng Angkita program dito sa Negros Oriental. Ang Department of Agriculture naman ay magbibigay ng isang greenhouse with hydroponic system dito sa Dumaguete at 2 pa sa Tanay City. Yun, meron tayong sample dito nasa labas. Ang Department of Agriculture, ang PhilMec at PhilFida ay mamamahagi rin ng makinarya at kagamitan
tulad ng traktor, spindle stripping machine at stripping knife, habang ang BIFAR naman ay magbibigay ng isang fishing boat, mga lubid, fishing net at feeds para sa mga benepisyado dito sa Negros Oriental. Sa pagtutulungan po ng Department of Agriculture at saka ng PhilPHIDA, magbibigay tayo ng binhi para sa urban gardening dito sa lungsod ng Dumaguete. 20 sako ng yellow corn seeds para sa Tanay City at 30,000 abaka planting materials para sa Negros Oriental. Meron ding pinansyal na tulong ang ilan nating ahensya tulad ng PCA, ang Philippine Coconut Authority po yan, at saka ACPC para sa pagtatanim ng nyug at pagsisimula ng agri-negosyo, habang ang PCIC naman ay magbibigay ng danyos para sa mga magsasaka ng Tanay City na nasalanta na ang mga pananim. Nandito rin po ang DOLE upang magbigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Integrated Livelihood Program, at kasama rin dyan yung sa programa na tawag natin ay yung TUPAD Program. At ang TESDA naman ay nagbigay ng kagamitan para masimulan at mapaganda pa ang organic farming at scholarship para sa mga magsasaka ng nyug at palay, habang ang DTI, ang Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng mga gamit na pangnegosyo, vouchers at sertipiko sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. At meron pang dagdag dahil po kasama po yung ating mga congressman at nabalitaan po nila na tayo ay umiikot at nagdadala ng tulong para sa ating mga kababayan, ay meron din naman kasamang handog ang Office of the Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, na tig 5 kilong bigas sa lahat ng dumalo sa okasyong ito ngayon. Ang daming tulong Congratulations po. Hindi po lamang galing sa tanggapan ko at ilang ahensya ng gobyerno ang hatid namin sa inyo ngayon. Dala rin po namin ang mga magagandang balita tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan na ay kakasaya ninyo at pakikinabangan ninyo dito sa lungsod ng Dumaguete at sa buong Negros Oriental. Pakinggan nyo. Una na rito, ang New Dumaguete Airport Development Project para dito sa Negros Oriental na nakakahalaga na humigit kumulang 17 bilyong piso. See? Yan ba ang walang project? Mga didilis. Pakinggan nyo. Hindi lamang ito magsisilbi na bagong paliparan. Bagkus ay isang bagong simbolo ng pag-asa para sa paglago ng turismo, kalakalan at ekonomiya dito sa inyong lugar. Sa kabilang dako, kasalukuyan natin pinaayos ang Dumaguete Port Expansion Project na naglalayong palawigin ang kakayahan nitong tumanggap ng mga pasahero at kargamento. Binibigyan pansin din natin ang kalusugan ng ating mga mamamayan dito sa inyong lugar sa pamamagitan ng ating pagtatag ng Dumaguete City Super Family Health Center. May kabuuhang halaga ng 15 million na piso ang proyektong ito na magbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan, birthing clinic, botika, x-ray machine, at iba pang mga serbisyo para sa 30 barangay. Wow! Pinapatunayan lamang na lahat na ito ang ating determinasyon na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong kalusugan sa bawat residente ng Dumaguete at ang mga karatig po. Sa kabuuan, ang lahat ng ito ay hudyat ng bagong yugto para sa ating mga mamamayan dito sa Dumaguete, dito sa Negros Oriental. Kasama na rito ang pagbuklod ninyo sa Negros Occidental upang itatag na ang Negros Island Region o NIR. Wow! Galing. Batid ko po na may agam-agam ang marami sa inyo. Ngunit matagal na po natin itong pinag-aaralan.
Matagal na rin po itong isinusulong at ngayon naman ay atin lamang isinakatuparan. Sa tulong ng NIR, magkakaroon kayo ng magandang pagkakataon upang lalong mapaunlad ang inyong rehiyon at maihahatid ang maayos at epektibong serbisyo sa ating mamamayan. Magiging mas madali po ang paghatid ng serbisyo mula sa national government dahil hindi na ganun kalayo at hindi na mahirap makapunta sa mga regional offices na kailangan natin puntahan paminsan-minsan. Kaya't kapit kamay po tayo sa paglalakbay na ito. Baon natin ang tiwala, pagkakaisa at pagtutulungan sa ating mga puso tungo sa katuparan ng ating pangarap ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang Dumaguete at Negros Oriental. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yun bang walang project? Mga DDS, wala ba project si Pangulong Marcos Jr.? Narinig nyo? Kayo talaga, oh, masyado nyo kasing, hindi kayo kasi magaling eh. So anyway guys, tunghayan natin ang pagbibigay niya ng milyones sa bawat lugar ng Negros Occidental. Special guys, sa yung tinamaan ng Mount Canlaon. Eto na. Alang sa ceremonial distribution ng presidential assistance ang mga gipili nga mga farmers at fisher folks diri sa atong Negros Oriental. Aljen Bahamonde. Cecilia de los Santos. Rolando Ortega. At ngayon ay hihilingin po natin sa ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-aabot ng check assistance sa nagkakahalagang 50 million pesos from the Office of the President para sa ating affected farmers and fisher folks sa lalawigan ng Negros Oriental na tatanggapin o tinanggap ng butihing Gobernador Manuel Chaco Sagarbarria. Wow, laki yan guys. Congratulations, Province of Negros Oriental! Ay ating tawagin ang mga piniling farmers at fisher folks na tatanggap ng presidential assistance mula sa lalawigan ng Siquijor na Rolly Militante. Sa sandaling ito, hinihiling po natin ang mahal na Pangulo para naman sa pag-aabot ng check assistance sa nagkakahalagang 25,440,000 pesos from the Office of the President para sa affected farmers and fisher folk sa lalawigan ng Siquijor. Tatanggapin ni Governor Jake Vincent S. Villa. Congratulations, Provincial Government of Siquijor. O, diba guys? Ganyan dapat ang isang pinuno makalinga sa buong Pilipinas, sa bawat region. Biro mo, grabe no? Umiikot. Tanging bukod lang siya, isang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na umikot na siya na mismo ang nagbigay ng mga tulong. 'Di ba? O, ganun kasipag ang Pangulo. O, tapos sabihin niyo walang project. O, talaga. Ay, inggit. Pikit. See you again guys on my next upload video.
Bye, 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 and babus. God bless Philippines. Shout out sa mga taga Negros, Siquijor, ayan, at saka sa Dumaguete City. Bye, 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 and babus. God bless Philippines.